Ganon? Nasaan na yung tapang ng Tatay Digong ninyo? Yung tapang ng Tatay Digong ninyo na sinasabi niya noon, mga kababayan, na handa siyang humarap sa Quadcom. Siya na daw yung magtatanong. Siya na daw yung sasagot. Sasabihin niya kung ano ang gustong marinig ng mga mambabatas galing sa bunganga niya. Nasaan na? Naduwag yung demonyo. Ay, demonyo. Sorry. Naduwag yung Tatay Digong nyo. Ano ba yung balita dyan, mga kababayan? Diyos ko po, Tatay Digong nyo. Ito, pakinggan ninyo itong balita na ito, mga kababayan, ha? Kinumpirma ng Philippine National Police na nakarating na sa bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang imbitasyon ng Quad Committee ng Kamara na dumalo sa pagpapatuloy ng pagdinig nito sa Martes, kaugnay ng umano'y extrajudicial killings sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Utos lamang po ng request na assistance po ng committee po ni Congressman Barbers is to make sure na Nilo Fuentes, shoutout po. Po doon sa kanila at they confirm na kahapon po ay naipa-receive po doon sa bahay mismo po nila. Ayan, naipa-receive na po yung invitation. Actually, mga kababayan, excited ako. Oo. Lalo bukas kasi bukas na po yun eh. Hindi, mamaya na pala kasi alas 12 na pala. Oo. Mamaya, excited po sana ako, no? Kaso nga lang, nung narinig ko tong balitang ito, Diyos ko po, nanlumo ako. Nahiya ba ako ba? Bakit? Wala palang bayag yung wala palang bayag yung Tatay Digong nyo eh. Yung mga DDS, hindi ba kayo nahihiya? Ilang beses na kayong ipinapahiya ng Tatay Digong nyo? Bakit? Bakit dalawang beses na kayong ilang beses na kayong pinapahiya? Di ba maalala nyo ba, mga kababayan? Sinasabi noon nila na tatlong Duterte daw ang tatakbo sa pagkasenador. Anyari, wala. Ni isa sa kanila walang tumakbo. Kasi nga puro takot, puro duwag. Ngayon, mga kababayan, sige, tuloy natin tong balita. Naunang pagdinig ng House Quadcom, idinawit si Duterte sa pagpatay sa tatlong Chinese drug convicts sa loob ng Davao Prison and Penal Farm noong Agosto 2016 at sa umano'y reward system sa mga pulis na pumatay ng drug suspects sa ilalim ng kanyang drug war. Nauna na itong itinanggi ni na Senador Ronald De La Rosa, hepe ng PNP noong administrasyong Duterte. Siyempre, walang aamin dyan. Sino ba naman ang aamin? Nagsabi si Duterte na bukas siyang dumalo sa House Quadcom hearing kung maiimbita. Pero posible bang ma-cite in contempt si Duterte at madetine kung tingin ng Quadcom ay hindi siya sumasagot ng maayos? It's up to his answers and his actuation during the hearing. So, for me, sabi ko na nga, hindi ko pwedeng pangunahan ng dating Pangulo. Sa Senado, handa na si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III na pangunahan ng parallel investigation ng... Ayan, mga kababayan, na-receive na po ni Duterte yung invitasyon. Pero ito na po. Kaya nga sabi ko sa inyo, excited ako eh. Kaso nga lang, ito yung balita, mga kababayan. Okay, galing po sa PTV. Tumakbo na naman, kapatid. Tumakbo palayo. Correct! Di ba, kapatid, Banat Boy? Hindi makakarating si Digong, di nga makatayo at makalakad. Dadalhin na sa ospital. Diyos ko po. BBM kami dito, wag nyo kaming isali kay Dig, sabi dito ni Nixon. Correct. Okay, madami basher, Idol Tiger, kagatin na nga natin yung mga yan salita. Nako, Diyos ko po. Boss Fuentes, di ko nyo must be treated like a mayor. Halili maski isang beses lang, sabi dito. Nako po.
Well, mga kababayan, maganda na nga po yung sinabi, di ba? We treated former President Duterte fair. And of course, sabi nga dun sa mga mambabatas, ibibigay po nila lahat, di ba, ng courtesy. 201 shoutout po. Subalit mga kababayan, ito po yung pahayag ngayon ng kanyang abogado o tagapagsalita ni Digonyo. Hindi makakadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee bukas October 22. Ayon sa kanyang abogado, bukod sa short notice mga kababayan ay hindi rin maganda ang pakiramdam ng dating presidente at kailangang magpahinga o pagpahingain nyo na ng tuluyan yan. Diba? Pagpahingain nyo na ng tuluyan yan. Hindi rin naman kailangan ng Pilipino yan. Diyos ko po. Ito po yung nanggaling sa or letter po ng mga ito. Dear Honorable Barbers, greetings. I write on behalf of my client, Honorable Rodrigo Roa Duterte, the former President of the Republic of the Philippines, on Sunday, 20 October 2024, that my client received the letter date 18 October 2024 inviting him to attend the public hearing to the conduct by the Joint Committee on Dangerous Drug, Public Order and Safety, Human Rights and Public Account, mga kababayan, on 22 October 2024 at 9:30 in the morning to provide insight administration campaign in illegal drugs. Unfortunately, despite his keen intention to attend, my client respectfully manifests, ayos that he cannot attend the public hearing set on 22 October 2024 aside from the short notice, mga kababayan. Short notice okay, given to him. Okay, my client just arrived in Davao from Metro Manila last 17 October 2028. Pero kailan niya po ba ito na-receive? Okay, according po dito, na-receive po nila yung letter or yung invitation October 18 pa, mga kababayan. 18 po. Ngayon po, ang gaganapin po yan sa 22. So ilan? 18, 19, 20, 21, 22. May 4 days, mga kababayan, no? Tapos sasabihin nila, hindi pa sila kumbaga parang ready, ganon. Sinasabi pa nila short notice, 4 na araw short notice, di wow. Anak ka ng po. Anak ka ng... So nakikita ko lang dito, mga kababayan. Okay, pero sige, tapusin muna natin to Engagement he had been attend. He is currently not feeling well. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. May sakit si Digong Duterte. And it is indeed for much rest. Pagpahingain nyo na ng tuluyan yung matanda. My client respectfully requests to defer his appearance before the Honorable Committee scheduled tomorrow. Rest in peace. Ano pong rest in peace? Joke lang. Rest assured of my client willingness to appear before the House of Representatives on some other available date, preferable after 1 November 2024. Yun. So available na daw po si Duterte sa after ng November 1. Diyos ko naman, pagpahingayin nyo na kasi yung matanda. Huwag nyo na kasing ano-anohin. Pero ito lang napansin ko, mga kababayan. Nung nagpa-press conference siya, ang lakas-lakas naman nung matanda, di ba? Di ba? Nagmumura pa nga. Sabi niya nga, masarap daw ganunin ni... Di ba? Masarap daw na ganunin si Garma. Nakapag-file pa ng kandidatura niya. Tapos ngayon, nung ipinapatawag sa Quadcom, biglang may sakit yung matandang fentanyl. Magmariwana ka, Digong. Kasi di ba yun naman sinasabi mo, di ba?
para lang masustain mo, para lang maging okay yung katawan mo, nagmamariwana ka nung presidente ka pa, di ba? Oh, bakit di mo gawin ngayon yun? Ambot sa kambing na may bang. Ganon. Oh, di ba? Tapos ang tapang-tapang mo pa nung humarap ka dun sa isang ano si pangalan nun? Yung isang interview kasama si Salvador Panelo na sinasabi ninyo na hindi ka matatakot. Yung may kamay na bakal bigla na duwag. Siguro naman mga kababayan kaya siguro nanghihina or nagkakasakit na ngayon itong si Digong Duterte mga kababayan kasi bakit? Wala nang Palmolive girl eh. Kung matatandaan ninyo, isa sa mga interview na naman or isa sa mga tinuran nitong si Salvador Panelo mga kababayan, mas lumalakas si Digong Duterte kapag napapaligiran siya ng mga napapaligiran siya mga kababayan ng mga chika babes. Sinabi yan ni Salvador Panelo. Ganon? Kaya siguro yung matandang fentanyl nanghihina. May mga basher tayo, Idol Tiger mo. Boy Maizog, yan, shout out. Ikaw siguro isa ka sa nag-Mary Jane user. Wag mag-project ng iba. Hoy! Mier, Lara. Meron akong ebidensya na si Digong Duterte ay umamin na siya ay naggaganon. Gusto mong malaman? Di panoorin mo sa mga nakaraang vlog ko. Live stream ko pala. Masakit ba mga DDS? Malaman yung totoo, yung idol ninyo nagmamariwana. Ayun, yung Tatay Digong ninyo. Paano yan mga DDS? Binigo na naman kayo nung Tatay Digong ninyo na sinasabing may kamay na bakal. Yung pala, yung itlog niya nandito sa ngalangala niya. Dahil natakot, mga kababayan, yung may kamay na bakal, sa mga mambabatas. Langya naman, Pero ako makikipagpustahan ako. Mga kababayan. Ano yun? Pustahan tayo. Kapag sila Senator Bato de la Rosa, sila Senator Bongo ang magpapatawag dyan kay Digong Duterte, naku, Diyos ko po. Kahit may sakit yan, atin yan. Pustahan tayo. Pero sorry kayo, sorry kayo, Bongo at saka Bato at saka Digong, sorry. Bakit? Mukhang mapupurnada yung plinaplano ninyo na parallel investigation. Kasi ayon dito sa mga balita, mga kababayan, yung mga naririnig nating balita, mukhang papangunahan po ni Coco Pimentel or Senator Coco Pimentel yung paghihiring or pagdinig dyan sa may war on drugs na yan. Bigo na naman yung mga digong nyo. Ganon? Yeah.